Sa John chapter 16, verse 33, dito ako magsisimula. Sabi ho dyan, "These things I have spoken unto you, that in me, through Jesus Christ, through our faith in Jesus Christ, you may have peace in this world." Yes, in this world, all of us will experience tribulation. All of us could experience difficulties. We will experience problems of various kinds. Pero ano ang sabi ho ng salita ng Diyos? Be of good cheer. Why? The leader of Christianity, which is Jesus Christ, overcome the world. So nang siya ay nasasanlibutan, ang lahat ng tribulation na ipinukol sa kanya, na ipinaintulot ng Diyos na maranasan niya, ang sabi sa salita ng Diyos, yung ating leader, yung leader ng HTBC ay nag-overcome. I have overcome the world. Pero alam niyo ba na yung success na yan, yung victory na yan, na naranasan ng ating leader na si Jesus, hindi niya yan kinanya? Okay, punta tayo sa 1 John chapter 5, unahin natin yung verse 5, Tagalog. Ito ho, pansinin ho ninyo, sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ayan ho ang sagot. Ang sumasampalatayang si Jesus ang anak ng Diyos. Now, I want you to raise your hand if you believe in Jesus Christ as the Son of God. Pakitaso ng kabayo. Lahat ng nananampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos. Pakitaso ng kamay. Ano ang sabi ng Bible? Magtatagumpay ka. So kung in reality, in its essence, yung essence ng verse na yan, lahat ng nananampalataya kay Jesus, tiyak magtatagumpay laban sa sanlibutan. Ano ba ang narito sa sanlibutan? Edi problema, edi trials, difficulties, persecutions, various kinds of problems. Pero ano ang sabi ho? Lahat, sino man, mabuti na lang ho may word ho dyan na sino man. Ibig sabihin yan, sa sino man, walang exemption. Lahat ng nananampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos, tiyak magtatagumpay laban sa sanlibutan. But we need this to become an overcomer. Verse 4, you could be a Christian. You might consider yourself a Christian. But without this, I'm sorry to tell you, your life will be a defeated one. Salamat na lamang nandito kayo ngayon sa church. Kung sakaling ito ang kulang, dadagdagan niya ng Panginoon. Tuturuan tayo ng Panginoon kung paano magtagumpay sa pamamagitan ni Jesucristo. Sapagkat napagtagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng ano? Pananampalataya. Pero let's go to the reality. Hindi naman ho lahat. Pero sometimes we could be in this situation. Kung sinasabi ng salita ng Diyos na si Jesus nagtagumpay sa sanlibutan, at ang sabi niyan sa ating binasa, kung lahat ng kumikilala kay Jesus bilang anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ay magtatagumpay laban sa sanlibutan, sa difficulties na mayroon dito sa sanlibutan, ano ngayon sa tingin ninyo ang greatest hindrance why some, or let me use the word majority, cannot overcome life's difficulties sa ating relationship? In one way or another, nagkaroon ka ng problema sa relationship mo, sa personal life mo, nagkaroon ka ng problema dyan, sa finances mo, sa plano mo, nagkaroon ka ng problema dyan. At yung inaasahan mo na bright future, ang iba sa atin, hindi nangyari ho yan. Ano ang reason sa tingin ho ninyo? If in spite of those promises na sinabi ng salita ng Diyos, of all as His divine power has given to us all things that pertains to life, all the promises, lahat ng pwedeng ipagkaloob sa atin ng Diyos ay ibinigay na niya para lamang magtagumpay tayo sa sanlibutan. What do you think is the reason why some, if not many, still could not stand in life's difficulties?
Base doon sa mga verses na ating binasa, makikita ho natin na maaring ang reason ay ito ho. We do not make a constant stand to face difficulty. Yun ho bang para bang sinubukan mo na harapin ang isang problema, bumigay ka, ayaw mo nang ituloy. Ayaw mo nang ituloy ho yung laban. I-give up mo na, tinanggap mo na lamang na marahil ang buhay mo ay ganun talaga. So hindi ka na ulit nag-try. Kasi minsan sa tingin mo, yung ginawa mong pagtiwala sa Panginoon, hindi naman nag-work, kaya sa tingin mo, hanggang ganyan ka na ho talaga. Is that really the plan of God to a Christian? Ito pa ho. Alam niyo kung bakit hindi ho tayo nagtatagumpay laban sa mga difficulty ng ating buhay? Ito ho. In reality, we fear to face them. Or in short, we're not really trusting God enough. Let me use that word. We're not really trusting God enough for this. There are times na mas nagtitiwala pa tayo sa ating sariling kakayahan. There are times that instead of coming to God, we come to a close friend. We come to a family friend. But take note of this. Every time that we trust human wisdom and human ability, because human wisdom and human ability ay hindi naman yun sapat para alamin ang buong sitwasyon. Kaya kung minsan, lalong lumalala. But it does not mean na dahil paulit-ulit yung nararanasan mo na problema, it does not mean na wala hong solusyon doon. Hindi ho yun nangangahulugan na dahil sa lagi na lang ganun ang naranasan mo, it does not mean that there's no solution. Kung mapapansin din ho natin sa ngayon, alam niyo kung bakit itong topic na to, about prevailing over fear, yan po ang title ng ating message sa ngayon. Kung bakit isinama natin ito dito sa ating Overcomer series, kasi ho, ngayon ay nakikita ko na kung mayroon mang wino-work out ang kaaway sa lahat ng tao, hindi lamang sa mga mananampalataya, ay itong tinatawag natin na fear. Kung mayroon man siyang iniasik, kung mayroon man siyang gustong ma-develop lalo sa buhay ng mga tao, ay walang iba kundi itong fear. Bakit ho? Oras na ang fear ho ay ma-develop sa atin ng mga puso, it will cripple you as a Christian. At dahil crippled ka as a Christian, ano ang mangyayari ho nun? Malilesen din ho ang testimony mo. Hindi ka maging effective testimony of Christ. At pag hindi ka na maging effective testimony, pag nalesen ho yung testimony mo about Christ, in reality ho, you are ineffective Christian. Ano ang ibig sabihin ho niyan? Nandyan ka, pero wala kang dating. May Kristiyano sa eskwelahan nyo, at maaring ikaw yon, pero wala kang dating. Maaring sa office ninyo, may Kristiyano doon, they know that you are a Christian, pero wala kang dating. Sa mga kasamahan mo na hindi mananampalataya, they know that you are a Christian, pero wala kang dating. Ang reason noon, it might be, hindi ko sinasabi na ito talaga, but it might be, may takot ka, may pangamba ka to really stand for Christ. Pero wag ho kayong mag-alala. Ngayong umaga, ito po, baka naman humali itong iniisip ko. Sino bang walang takot? Pakitaas nga ang kamay. Kung hindi nakakadama ng takot, salamat naman. Tama ho pala ho yung topic natin. Lahat nakakadama ng takot. Lahat po. Kasama ho ako doon na nakaharap sa inyo. Nakakaramdam ho tayo ng takot. Ang titingnan ho natin sa ngayon ay ano ang maaari ho nating gawin para hindi tayo makripol ng takot, para hindi tayo malesen sa ating testimony kahit na mayroon hong takot, at hindi maging ineffective na Kristiyano ka kahit ikaw ay nakakadama ng takot. Alam niyo kung minsan may positive side ho yang pag nakakaramdam ka ng takot. That means to say,
You could not face it by your own. You could not face it by your own. Yung situation, circumstances. Kung minsan, isa ho yan sa mga ipinaranas ho sa atin ho ng Panginoon para makita ho natin, you could not live a life of a victorious life in this world without the help of God. Kaya alam nyo, pag tiningnan nga ho natin yung ating mga series lesson about Overcome series, isa lang naman talaga ang magbuboil niya na solusyon eh. Mula pa ng lesson 1, turn to Jesus. Yun lang naman yun talaga eh. Kung papapansin niyo mula ng day 1 ng ating series lesson, doon lang mo yan magbuboil. Turn to Jesus. At ngayon, lalo pa nating pag-aaralan kung paano tayo, ano ang maaari ho nating gawin para tumatag ang ating pananampalataya sa ating Diyos. Alam niyo kung bakit tinitingnan natin ang lesson na ito? Kasi if you consider yourself a Christian, never never accept to be in the fearful mode. Alam niyo kung nasaan, kayo, may mga calculator ho kayo, may mga mode ho yan. Pag inilagay niyo ho yan doon, it does not mean to say na hindi niyo pwedeng baguhin yung mode na yan. Kaya kung kayo ay nasa fearful mode, kung lagi na lang nasa fearful mode tayo, wag tayong pumayag na manatili doon. Kasi mayroon hong solusyon ang Diyos. At salamat sa mga nakikinig sa ngayon. Tuturuan tayo ng Diyos para ma-overcome yung fear natin sa atin hong mga buhay. So ngayong umaga, may 3 bagay tayo na titingnan patungkol sa fear. 3 things or 3 facts about fear. Ang una nating titingnan, ano ba ang reason why fear entered the human heart? Yung pangalawa na titingnan natin, why not fear in spite of fearful situation? Yan yun ang pangalawa. At ang pangatlo, ito ho, dito kayo, nararapat na wag matulog. How can we prevail over fear? Kaya doon ko yan inilagay eh. Pinanghuli ko yan para ho i-overcome ninyo yung antok, i-overcome niyo yung pag-wander ng mind, i-overcome niyo yung parang baliwala lang. Because I know all of us needs this lesson. Punta tayo sa number 1. What are the reasons why fear enter the human heart? Punta tayo sa genesis ng fear. Yung number 1 nating makikita, kung bakit nagkakaroon ng takot o pangambang isang tao, ito yung number 1 na makikita nating reason. There is disobedience that we do before God, or we disobey God, we do a sinful act. At maintindihan natin ang topic na yan if we will go to the first verse when afraid was used. Kasi kung titingnan natin, nung maayos ang relationship ng Diyos sa tao at ng tao sa Diyos, hindi mo maririnig yung word na fear or afraid. Maging sa leon na kanyang kaharap, wala hong fear doon. Wala. Yung kung mayroon mang mga hayop noon na kinakatakutan sa ngayon, kahit kaharap po yun, hindi mo makita yung word na fear or afraid. Kailan nagsimula yung word na fear or afraid sa Bible? Punta tayo sa Genesis chapter 3, starting verse 7 hanggang 10. Okay, alam natin na nagkaroon ng disobedience. Alam natin ang kwento na yan. So punta tayo doon sa part na nagawa na nila yung sinful act towards God. When they disobeyed the word of God. Sa verse 7, ito ho, then the eyes of both of them were opened, and they knew that they were naked. And they sewed fig leaves together and made themselves covering. Okay. Gusto ko na makita natin na doon sa verse 7, gumawa na sila ng pantakip. They made themselves covering. Punta tayo ngayon doon sa verse 8. And they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And Adam and his wife hid. Ito po. Every time a person commit sin or do a sinful act, hindi ho yan lalapit sa Diyos. Bakit ho? Sin will always turn you away from God.
Yun ang gagawin ho ng kasalanan. Sin will always turn you away from God. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. Ano ang reason na ginawa nila kung bakit sila ay lumalayo? May reason silang sinabi ho dyan. Then the Lord God called to Adam and said to them, "Where are you?" So he said, "I heard your voice in the garden and I was afraid." Tingnan niyo yung word na ginamit. I was afraid. Ano ang reason? I was naked. Pero hindi ba doon kanina sa verse 7, may ginawa na sila na panakip? Yan yung sabi ko sa inyo kanina. Yung wag nating kalimutan, yung nakasulat sa verse 7. Pero bakit dito, sinabi pa rin nila na I was afraid because I was naked. Alam niyo ho, ang binabanggit ko kasi doon, na nakedness is the absence of the Holy Spirit. At hindi mo yan, anuman ang gagawin mo. Yung absence ng Holy Spirit, wala kang pwedeng gawin para yan ay makapanumbalik sa'yo. And that's the reason kung bakit sa pagharap ng tao sa Diyos, hindi niya pwedeng iharap yung mga ginawa niya na covering. A person could have a covering na ginawa niya, na ginaya niya sa iba. He could have them. But not unless yung covering na yun comes from the work of God through Jesus Christ. In facing God, He will always be afraid. Alam niyo, kung hindi ka pa isang mananampalataya, nararapat lamang na matakot ka. Bakit? Oras na humarap ka sa Panginoong Diyos, binawian ka ng buhay, at wala sa iyo yung presence ng Holy Spirit, matatakot ka. Bakit? Ang sabi sa Romans chapter 8 verse 16, it is the Spirit of God that bears witness with our spirit that we are children of God. Kaya nung hinanap sila ng Panginoon, natakot ho sila. Wala na ho yung Espiritu ng Diyos sa kanilang mga puso that will bear witness that they are sons and daughters of God. At ang gusto ko na makita ho natin, they do something para i-cover, para mabalik ho yun. Pero ang message ko sa inyong lahat na narito, sa lahat ng mga nakikinig, wala sa human effort, wala sa human ability, yung kaparaanan para yung nawala niya na presence ng Holy Spirit ay maibalik sa Kanya. All, apart from Jesus Christ, will always be naked before God. And that's the main reason kung bakit every time ay wala naman ng tao na hindi na makakaiwas na harapin ang kanyang manlilikha. So there will always be fear in the human heart. Pero mayroon ng solusyon ho dyan. Kung paano ho natin mapanumbalik yung nawala doon na covering, which is the Holy Spirit. Punta ho tayo sa Galatians chapter 4 verse 6. Galatians chapter 4 verse 6. Sabi ho dyan, and because you are sons, God sent forth the Spirit of His Son. Only God could send forth the Spirit of His Son as a covering. Yun ang nawala eh. Only God could do it. So, and because you are sons, by accepting Jesus Christ as Lord and Savior, God has sent forth the Spirit of His Son unto your heart, crying out, Abba, Father. Alam nyo, normal sa isang tahanan, pag namimiss mo lalo yung tatay mo, ang tendency mo, dahil tatay mo yun, patakbo ka, hindi ka palayo. Diyan, ang isang mananampalataya na may Espiritu Santo ng Diyos, may uhaw yan na pumunta sa church. Bakit? Sa church, pinakikinggan niya ang salita ng Diyos. Sa church, makakasama niya yung kapwa niya mananampalataya. So doon pa lamang, kitang-kita mo kung sino ho talaga yung may banal na Espiritu Santo sa ating mga puso. And now, sa lahat ng mga nakikinig, at kung mayroon man pong first-timer na narito, you could overcome fear, yung fear na baka pag humarap ka sa Panginoon, ay hindi ka makakapasok sa Kanyang kaharian simply by accepting Jesus Christ as Lord and Savior of your life. At magagawa ho natin yan sa pamamagitan ng pananampalataya. So bago ho natin ito ipagpatuloy,
lapit ho muna tayo sa Panginoon. Aminin ho natin na hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. So sa lahat ng mga hindi pa kumikilala kay Jesus bilang sariling Panginoon, open up your heart to God. Follow after me, but be sure to have faith as you say these prayers. Yun po ang pinakamahalaga sa lahat. Yung pananampalataya mo, na sa gagawin mo na pakikipag-usap sa Diyos, alam mo, ikaw ay pakikinggan ng Diyos na tatawagan natin ngayong umaga na to. Sundan mo ang maikling panalangin na ito. Panginoong Hesus, sa umaga na ito, ako ay lumalapit sa iyo. Binubuksan ko ang aking puso. Kinikilala ko na hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Sa oras na ito, tinatanggap kita bilang sariling Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat sa biyaya ng kaligtasan. Salamat sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na maaari kong maranasan mula ngayon sa pamamagitan ni Jesucristo. Salamat sa kaligtasan, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay, tuloy tayo. Reason why fear enter the human heart. Yung una, we disobey God. Pangalawa ho, when we fail to act in faith. We do things not according to God's plan. At ang part na ito, ay gusto ko na i-share ito sa pamamagitan ho ng pagsabi ni Lord sa mga Israelita. Tingnan ho natin, ano ba ang sabi ng Diyos sa mga Israelita na slaves sa Egypt? Sa Exodus chapter 3, verse 17. Exodus chapter 3, verse 17. Ang sabi dyan, and I have said, I will bring you, si Lord ang nagsasabi dito, I will bring you up out of the affliction, out of troubles, out of hardship of Egypt. Ito ang gusto ko natin nung makita. Every time na binabanggit sa Bible ho, yung Egypt, it's the world. So every time na connected ka sa world, yung mga ibig kong sabihin, mas gusto mo na doon manatili sa sistema ng world, iyon ang ine-enjoy mo. Isang bagay ang tiyak ko, you will be afflicted. You will be in trouble. At ang sabi ho dyan ng Diyos, and I have said, I will bring you up out of the affliction of Egypt to the land of the Canaanites and the Hittites and the Amorites and the Perizzites and the Hivites and the Jebusites. Tingnan niyo yung sabi ng Panginoon, to a land flowing with milk and honey. Alam niyo, pag sinabi ho ito ng Diyos sa atin, yes, a blessed life ang plano sa akin ho ng Panginoon. But we need to do something or to act in faith to experience it. Punta ho tayo ngayon sa Numbers chapter 13 para makita ho natin kung ano ang kanilang ginawa sa sinabi na ito ng Panginoon. They have been waiting for God to act on their behalf. Pero tingnan ho natin kung ano ang kanilang ginawa. Punta ho tayo sa Numbers chapter 13. Simulan ho natin ito sa verse 27. Ito ho kasi ang senaryo dyan Nandoon na sila sa bungad ng Promised Land. Nakarating na ho sila doon. At ang sabi nila, sila ngayon ay magpapadala ng tiktik. At ito ang nakita ho nila. Ito ang report ng mga ipinadala nilang tiktik. We went to the land where you sent us. It truly flows with milk and honey, and this is its fruit. Okay, ito yung katotohanan. Ang problema ho, mayroong nevertheless sa susunod na verse. Tingnan mo yung verse 28. Nevertheless, the people who dwell in the land are strong, the cities are fortified, and very large. Moreover, we saw the descendants of Anak. Okay, dinescribe lang naman ho nila kung ano yung sitwasyon ho doon. Pero sa description na yan, mayroon silang gustong sabihin doon sa kanilang pinagsabihan. Okay, nakuha ho yun ni Joshua at saka ni Caleb. Kaya nagsalita kagad si Caleb sa verse 30. Punta tayo sa verse 30. Nung mapansin ni Caleb na parahong at saka ni Joshua na yung kanyang kasama na 10 ay parang magre-report nang hindi ayon sa gusto ng Diyos na i-report sa kanila, nagsalita kagad ito.
And then Caleb quieted the people before Moses and said, "Let us go up at once and take position, for we are able to overcome it." Tingnan niyo yung pananaw ng isang nananampalataya sa Diyos. Yes, malalaki sila, pero kaya natin sila. Yun ang kanyang pananaw. Ang reason niya, ang batayan niya, pangako yun ng Diyos eh. But again, ito ang sabi nung 10 spies sa verse 31. But the men who had gone up with him said, tingnan niyo yung word na ginamit dyan. Ano ang sabi niya? We are not able. O naalala niyo yung preaching ni Pastor Sam, cannot afford? Pastor Sam, kung nasaan ka man ngayon, maaaring totoo yun na cannot afford. Bakit? Kasi, it's not a Ford. Baka Toyota yan. Nakuha niyo. Salamat naman. Maaaring totoo yun, Pastor Sam. It's not a Ford. Because it may be a Toyota. So sabi niyan, tingnan niyo yung kaisapan. We are not able, mahirap kami. Hindi ko kami makapag-aral. Alam niyo, ni minsan sa talambuhay ito, nasabi ko na ito noon pa, ni minsan sa talambuhay namin, hindi pumasok sa isipan ko na bibili kami ng property at ika-cash namin yun ng 1 million. It never come into my mind. Ni sumagi sa isip ko yun, wala. Pero salamat na lamang kay Lord, truly, if we believe in God, yung mga bagay na mahirap sa'yo na parang hindi mo kaya, God will make it easy for you. God will make it easy for you. Sabi diyan, but the men who had gone up with him said, we are not able to go up against the people, for they are stronger than we. Okay, makikita natin diyan, bakit sila nagkaroon ng fear, yung 10, pero bakit yung 2 hindi? They do things according to the plan of God. They do things by faith. So diyan makikita natin, every time that we fail to act in faith, 100% sure yan, fear will creep in the human heart. Bakit ho? Wala kang assurance ng guidance eh. Wala kang assurance ng tulong mo kasi parang sa tingin mo, iyon ay makakamtan mo sa pamamagitan ng lakas mo. Pero ano ang sabi sa Bible? It's not by might nor by human power, but it is only by the power as we trust in the power of the Holy Spirit. And if we know that our reliance is not in ourselves, but upon God, your faith is being strengthened. At yung faith mo na yan po yun ngayon ang mag-overcome doon sa mga mahirap na sitwasyon na ating nararanasan. It is your faith in God alone, never on your own ability. So yan yung pangalawa. Reason why fear enter the human heart, yung number 1, we disobey God. Pangalawa, we fail to act in faith. Punta tayo dito sa pangatlo. We focus more on circumstances more than God. Okay, tingnan naman natin ito ngayon doon sa case ni Peter. Sa Matthew chapter 14, verse 28 to 31. Ito po ang senaryo. Nakita nila si Jesus na lumalakad sa maalong tubig. So nakita yun ni Pedro na si Jesus ay naglalakad sa ibabaw ng maalong tubig. So nagkaroon siya ng idea kung tunay na iyon ay si Jesus, pwede niyang hingin yun doon na siya rin ay makalakad sa tubig. Okay, gusto ko rin na atin maintindihan that every time na binabanggit sa Bible, yung tubig, you could be in great flood. You could be in great troubles. You could be in deep troubles, deep water. Ito, pero ano ang sabi dito ang sabi ni Pedro? And Peter answered him and said, Lord, if it is you, command me to come to you on the water. Ito, ayaw gumawa hanggat wala sinasabi si Lord. It's a good thing for a Christian to do. Sa mga nagpaplano mag-asawa,
kung hindi sa'yo, hindi nangungusap sa'yo si Lord na siya talaga, huwag mong gawin yan. Sakit ng ulo yan. Keep on praying. Pag sinabi sa'yo ni Lord na hindi kayo dapat titira dyan o hindi mo dapat itutuloy ang pag-abroad, huwag mong gawin yan. Problema ang haharapin mo doon. That's the case of Peter here. Hindi siya gumawa ng isang action hanggat hindi niya narinig ang boses ng Diyos na nagsasabi sa kanya, okay, do it. Sa verse 29, so he said, come. And when Peter had come down out of the boat, he walked on the water to go to Jesus. Pansinin niyo ito ngayon. Si Jesus naglalakad sa tubig. Diyos, anak ng Diyos. Here is a man, ordinary man, na kung titingnan nga ho natin, pag sinabing Pedro, may katigasan ng ulo. Yun eh. Here is God walking on water, and here is man also walking on the water. Ano ho ang ano doon? Ano ho yung common denominator doon? He asked permission from God. His eyes is focused on God. Alam nyo, pag ang eyes natin ay focus kay Lord, sa mga problema sa buhay, sa mga trouble sa buhay, sa mga difficulty natin nung nararanasan, in reality, you could really walk over them. Now, here's the question. Kailan lumubog si Pedro? Kailan o siya nagsimulang lumubog? Tuloy natin yan. 30. But when he saw that the wind was, okay, hindi nyo napansin, mayroong shifting ng focus. So dyan makikita ho natin, every time you shift your focus away from Christ, that's the start of your difficulties in life. That's the start that fear will creep into your heart. Actually, mayroon hong word dyan na ginamit eh. But when he saw that the wind was boisterous, ang meaning lang ho yan ng boisterous, ito ho, lumalaki. Yung parabang, kaya ko pa itong problema na to, ay biglang lumaki. Kaya ko pang bayaran ho yung 5,000. Ay ang problema, naniningil nga ng 10,000, 20,000, lumaki na siya. So ano ang tendency ho? Kagaya ho nang nangyari dyan, nang makita nyo ho yung lumalaki na ho yung alon, lalong lumalaki. Ang sabi dyan, he became afraid. Natakot ho siya. Ngayon, ito pang isa sa gusto ko na makita ho natin dito. Kaya ho ba siya natakot? Kasi ho, lumayo si Jesus sa kanya? Ito ang gusto ko na makita ninyong senaryo dito. Kasi kung minsan, parang mayroon tayong kaisipan na kaya ka natakot o nangamba kasi ho, baka ang layo mo kay Lord. No! Dito sa case na to, magkaharap lang sila ni Jesus. Pero bakit siya natakot? Ang reason noon, instead of focusing on Jesus who is just beside him, saan ang focus niya? Nandun sa problem. Nandun sa malalaking alon. So every time we shift our focus from Jesus and more on circumstances, isang bagay ang tiyak ko dyan, fear will creep upon the human heart. Bakit ho? Bakit ho? Every time that a Christian shift his focus from Jesus sa circumstances o doon sa kanyang ginagawa, it might show nawawala ho yung kanyang tiwala doon kay Lord. Ito, meron akong gustong makita natin ditong senaryo. Ito po. But when he saw the wind was boisterous, he was afraid and beginning to sink. Okay. Kayo ho ba, pagka kayo ay lumubog, mag-aantay ka pa ng mga 5 seconds? Pag sinabi mo na ikaw ay hindi talaga lumangoy, within 1 second, bagsak ka. Pero hindi nyo ba napapansin dito na kapag salita pa siya, Lord, save me?
Ang senaryo dito, nang mapansin niya na siya ay lumulubog na, pinipilit na niyang kumampay. So kahit papano, dahil yan ay fisherman, pansamantala, nakalutang. Ang problema, malalaki ang alon. So kahit marunong kang lumangoy, pagka ikaw ngayon ay kumakampay, na mag-isa, maubos yung lakas mo na yan. Kasi hindi mo naman kayang harapin yun talaga with your energy, yung mga alon ng buhay. So ang gusto ko na makita natin dyan, every time that a Christian focuses on what he could do, more on what God can do, isang bagay ang tiyak ho dyan, fear will creep in the human heart. Bakit ho? Alam mo, limitado ka eh. Alam mo, hindi ka makatagal ng langoy, kagaya ni Pedro, kahit na marunong siya. Hindi niya magagawa ho yun. For a time, pwede. Pero hindi ho yun. Hindi mo kaya ho na languyin ng languyin. Lumutang lang lumutang sa mga problema ng buhay. Darating ang panahon, babagsak ka, manghihina ka, lulubog ka. And it is in that situation that he says, Lord, help me. Lord, help me. Ano ang ginawa ng Diyos? Nang sinabi niya na, Lord, save me, immediately. Ito po. Alam niyo ba na si Lord natin is the God of immediately. Pwede kang pagyamanin ni Lord. Yung nagpagal ka na ng 10 taon, kaya ka naman talagang pagyamanin ni Lord just within a day. Within a week or within a month. Kasi our God is a God of immediately. Pag kailangan mo ng tulong ngayon, hindi niya yan gagawin bukas. Gagawin niya yan sa ngayon. But, there is a need for us to humble ourselves before God. Lord, save me. Lord, help me. Lord, guide me. Lord, give me direction. Lord, I need you. Pag hindi mo ako tutulungan sa nararanasan kong ito, lalo akong babagsak. There's a need for us to call upon God. Kung tumatawag daw kay Lord, hindi mo mapapahiya. That's exactly what happened here. And immediately, Jesus stretched out his hand and caught him and said to him, "O you little faith, why you doubt?" Ibig sabihin nun, may faith siya, but his faith is not enough. May faith siya, but his faith is not enough. So yun yung reason kung bakit nag-fear siya. So okay, yun ho yung una nating tiningnan. Reasons why fear entered the human heart. Number 1, when we disobey God. Pangalawa, when we fail to act in faith. At yung pangatlo, when we focus on circumstances more than God. Ngayon, totoo po na mayroon fear tayong naranasan. But, it's not right for us to remain fearful in a fearful situation. So, why not fear in spite of fearful situation? Nandun na tayo sa pangalawa na ating titingnan about fear. Ito po, bakit ikaw na anak ng Diyos, hindi ka dapat matakot? Ang number 1 reason dyan, ang tatay mo ay Diyos. Ang tatay mo ang nagmamay-ari ng lahat. Ang tatay mo ay kayang gawin ang lahat. Ang tatay mo ay nagmamahal sa iyo ng todo-todo. Ang tatay mo ay walang masamang plano sa iyo. So that could be enough confidence in the heart of a child of God to believe that in spite na nandoon siya, alam niya, mayroon siyang tatay na hindi magpapabaya sa kanya. Okay, tingnan natin sa Isaiah chapter 41, verse 9 to 10. Sabi diyan, "You whom I took from the ends of the earth and called from its farthest corners, saying, You are my servant. I have chosen you and that cast you off." Okay, doon lang muna tayo. I have chosen you and not cast you off. Pero gusto ko na makita ho ninyo ang background ho nito na ang mga tao na to are in exile because of disobedience.
Pero ano ang sabi sa kanila ng Diyos? Yes, ipinahintulot ko na maranasan nyo yan kasi kailangan kayong makorek. Pero sa kabila ng correction na ipinahintulot ko na maranasan ninyo, ito, still, you are my chosen. And that's not cast you off. Kaya ano ang sabi? Nandoon kayo sa exile, nandoon kayo sa fearful situation, nandoon kayo sa land of difficulty, pero ano ang sabi? Fear not. Ang reason, walang ibang reason na ibinigay ang Bible when we are in difficulty. Ang sinabi lang niya na reason, fear not because I am with you, because I am your God. Yun lang. Wala siyang ibang sinabing reason. Verse 10, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. Now, because God is our Father, He has this from this verse alone. Ito, ano ang gagawin ng ating Ama? Sabi diyan, I will strengthen you. So the strength needed to overcome fear, it comes from Him. Ano yung pangalawa? I will help you. Ano ang ibig sabihin yan? God assures us of His help para ma-overcome ang fear. May assurance ang Diyos. Ito ang gusto ko na maintindihan din natin sa verse na to. Pag ang Diyos ang nagsabi, dahil ang ating Diyos kailanman hindi nagsisinungaling, maasahan mo yan. Pwede mong sabihin, itaga mo sa bato. Of course, it's not according to our time. Because our time is not the best time. But, just wait for the help of God. Ang iba ho sa inyo, matagal na ho na may ipinagpipray. Ang iba ho sa inyo, matagal na hong umaasam na mayroong mabago sa alam ninyo na pangit na kalagayan ng inyong buhay. But this, I assure you, dear brethren, antayin nyo ang tulong ng Diyos. Dahil ang tulong ng Diyos, they will be given unto you at the right, at the perfect timing. Yun ay ayon sa kanyang oras. Ano ba ang sabi ng Panginoon? Sabi diyan, I will uphold you with my righteous hand. Alam niyo kung ano ang simpleng ibig sabihin ng uphold? He will hold you up. At ito ang gusto ko na makita ho natin. Pag sa kamay ng tao ka lumapit, may kulang yan. Pero pag sa kamay ka ng Diyos, ang kamay ng Diyos ang nilapitan mo, sapat ho yan, kung minsan sobra pa yan, at ito, hindi nagngangalay yan. So pag sa kamay ka ng Diyos lumapit, tiyak, mayroon kang kamtan. Tiyak, mayroon kang maaasahan. Dahil ang kamay ng Diyos, hindi yan nawawalan. Kamay lang ng tao ang nawawalan. Sa totoo nga lang, ang tao, kahit mayroon, ano ang sabi? Ayan. Pero ang Diyos, hindi man natin siya nakikita. Pero ang Diyos, kumikilos, gumagawa, maging sa mga paraan na hindi natin alam na gumagawa, kumikilos na pala ang ating Diyos. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Now, yung verse natin nung tiningnan, gusto ko na ating maintindihan na sinabi ko kasi ng Diyos na why not fear in a fearful situation because our God is a loving Father. Pero gusto ko to na ilagay sa sitwasyon na may problema ka. Kasi kung minsan, pag hindi maliwanag sa atin, ang ating Diyos ay nananatiling mabuti o regardless of the situation, pag hindi yan buhay sa atin ng mga mananampalataya, magkakaroon ka ngayon ng dalawang klaseng pananaw patungkol sa Diyos. Your God is good pag okay ang sitwasyon. Pag lahat ng mga pangangailangan mo nandyan, pagka pumasa ka, pagka natanggap ka sa trabaho, ang dalihong sabihin niya na, we have a loving Father. Pero gusto ko na ilagay natin ang sitwasyon na ito doon sa sitwasyon. How can we see God as a loving Father pag nandoon tayo sa sitwasyon na delikado? Pag nandoon ka sa sitwasyon na kinakapos ka. Pag nandoon ka sa sitwasyon na wala kang ibang malalapitan.
May mga tao ka nang nilapitan pero wala ring nagawang tulong. Nasa banig ka ng karamdaman. Alam mo na ikaw ay isa sa matatanggal sa trabaho. Could we still see God as a good God? Alam niyo, napakahalaga ho ito sa ating mga mananampalataya. Kasi pag hindi buo ang atin pong paniniwala na ang ating Diyos ay mabuti, mayroon ka ngayong dalawang view about God. Pag okay, our God is good. Pero pag hindi, malupit naman ang ating Diyos. And it will not be good for you. Ito ang gusto ko nating makita. Sa pananaw kasi, sa pandinig ng mga Israelita, pagka sinabi ng Diyos na, I am with you, ganito yung senaryo na yan. Alam ko, maalala nyo ito. Di ba nung mula Egypt papunta sa Promised Land, ano ang sumisimbolize sa Diyos? Di ba yun yung pillar of cloud pag umaga at pillar of fire at night? Pero ito ang gusto ko na maintindihan ninyo. Pag sinabi ng Diyos na I am with you, nakikita lamang nila yon. Wala ho yun dyan na malapit sa kanila. Pero pag sinabi ng Diyos na I am with you, pag nakita nila yung pillar of cloud sa umaga, tumigil, titigil sila doon. Pag nakita nila yung pillar of cloud sa gabi, gumalaw, susundan nila yon. Kasi maaring alam nila, may kapahamakan sa lugar na yon, kaya umalis doon para dalhin sila sa ligtas na lugar. So yun. Pag nakita nila yon, nagkakaroon sila ng confidence. Hindi na sila natatakot na magpatuloy kahit na gabi. Kasi nandun naman ang Diyos bilang liwanag at alam nila sa umaga naman, hindi sila mainitan dahil disyerto ho yun. Okay, pero ito ang gusto ko na makita natin. Pag sinabi ng Diyos na I am with you, nakikita lamang nila ho yun far away. Pero pag sinabi ng Diyos na fear not, nawawala na ho yung takot nila. Now, punta ho tayo sa New Testament. Alam niyo, mas lalo natin itong ma-appreciate sa New Testament. Kasi sa New Testament, pag sinabi ng Diyos na I am with you, nasaan siya talaga? Yung tinignan natin kanina sa Galatians chapter 4, verse 6, nasaan siya talaga? Ayan. So kung doon sa Old Testament, pag sinabi ng Diyos na I am with you, nakikita nila yun sa malayo, how much more sa New Testament? Katabi mo, right beside you. Bagamat may mga pagkakataon na parang nananahimik, lalo na pagka nadidisappoint siya, pagka hindi natin siya sinusunod o pinakikinggan, but He never leaves us nor forsake us. Alam niyo sa New Testament, napakaganda ho niyan yung I will never leave you nor forsake you. Pag magkasala ka man, makagawa ka man ng hindi wasto, dahil kinilala mo sa Jesus bilang sariling Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo, I will never leave you nor forsake you. The Spirit of God remains in your heart. Yes, He might be grieved, pero hindi yan lilisan sa'yo. Hindi ka niya iiwan. Kaya pagdating sa New Testament, yung sinabi ng Diyos na, fear not for I am with you, it should give us a greater confidence to face this pandemic. It must give us a greater confidence to face troubles and difficulties in life. It is simply because within us there is God who will be the source of our strength. Right within us there is God who could give us guidance and give us direction. Because within us, He could save us from this pandemic simply by having faith in Jesus Christ. Kaya alam nyo, sa ating kapanahunan, it will give confidence. Meron ako nakaligtaan kanina. 2 Timothy chapter 1, verse 7. Sabi dyan, God has not given us the spirit of fear. Alam niyo kung bakit hindi natin dapat tanggapin yung mga takot at pangamba? It's not from God. At alam niyo, pagka may takot ka, you could not move with total confidence in the power of God. When God says go, maghihisitant ka kasi may takot ka. You could not move with boldness because of fear. Ito ang gusto ko na makita natin. Ang kaaway ho ng fear, ito ho, kung may fear ka, hindi, yung ba para bang affected ang manifestation ng empowerment ng Diyos sa'yo? Ito pa ho, affected ang pag-ibig mo.
Alam nyo, kahit na mahal mo yung isang tao, pagka may fear ka, hindi mo masasabi sa kanya kung ano talaga ang dapat niyang gawin. Bakit? Fear. May fear ka eh. Kaya affected yung love mo. Parang akala mo, hindi ko ito papupuntahin kasi baka mapahamak siya. Pero in reality, ang nag-work pala sa heart mo ay fear. So it's not really love. Kasi hindi ganong mag-work yung love pagka mayroong fear. Akala mo mahal mo yung tao so hindi mo siya papayagan. Pero ano nag-work doon? Fear. So instead of teaching that person faith in God, akala mo mahal mo siya, kaya wag mo siyang papupuntahin. So love is affected if there is fear. Ito pa sound mind. Ang tao na may fear hindi yan nakakapag-isip ng maayos. Wala talaga siyang malinaw na pananaw patungkol doon. Bakit mayroong fear Kaya ang fear will never work out. Yung parabang 100% sa true love, sa sound mind, at sa real empowerment from God. So, affected lagi yun. Yung love natin, yung sound mind natin, at saka yung strength natin, always affected if there is fear. Okay. So, why not fear in a fearful situation? Salamat. Mayroon tayong Diyos na mapagmahal. At yung Diyos na mapagmahal ay mayroon siyang sinabi na, Romans chapter 8, verse 31. Ito ang sabi ng aking Diyos, ng Diyos ninyo. If God is for us, who can be against us? So ang Diyos na yan ay tatay mo. So if God is your father, who can be against you? If God is your father, who can be against you? Punta tayo sa pangalawa, why not fear in spite of fearful situation? Kasi yung tatay mo, yung Diyos na tatay mo, wala naman yang ibang iniisip liban sa ikakabuti mo, liban sa ikakaayos ng buhay mo. Yes, there are times we don't sometimes understand what God is teaching us or where God is leading us. But as long as we understand that our God is good, anuman ang ating pagdadaanan sa buhay, dahil alam natin ang ating Diyos ay mabuti. Ano man yon, sa pagdaan natin, alam natin hindi tayo pababayaan ng ating Diyos. And as we pass that pathway, kahit sa tingin pa natin, ay hindi yun maayos na pathway, God stored something good for you in that pathway. Tingnan natin yung Jeremiah chapter 29 verse 11. Gaya ng sinabi ko kanina, yung Isaiah at saka itong Jeremiah, halos pareho kasi yan ng time. So nang sinabi ito ng Diyos, doon sa Jeremiah 29, they are in exile. Pero tingnan natin itong sabi ng Diyos, I know the plans that I have for you, declares the Lord. Ang pinaka-root, ang gusto ko na makita ko niyan, it is the declaration of your loving Father. It is the declaration of the God who never lies. At ito ang kanyang declaration. Plans for peace. Yes, you could be in that land. Ito ang gusto ko na makita natin dyan. Nandoon sila sa exile, bihag sila. And it's for a period of around 70 years. Pero ano ang sabi ng Panginoon dyan? Yes, nandoon kayo sa exile. Sa exile, maaring takot at pangamba ang maghari sa puso mo. May maganda kang anak na kasama mo. Something might happen doon sa anak mo. At dahil napaka-brutal ng mga tao na yan, wala kang peace. Ano man ang iyong ipupundar sa lugar na yan, anytime ay maaring sirain, wasakin, o kunin, o kamkamin. At dahil kayo ay nasa exile, wala kang freedom. But what do God says to these people? Ito ang gusto ko na makita. This was said not just to a single person or to a single family, the whole nation.
At yun ang naranasan natin sa ngayon. We are in a pandemic. But what do God says when this verse applied to our situation right now? Yes, you are in a pandemic, but I have a good plan for you. There are plans of peace. Alam nyo, may pandemic pero may peace ka. Pwede kang maglakad dahil may kailangan kang bilhin na mayroon kang peace. Dahil may trabaho ka, hindi ka mangangamba sa pagpunta doon dahil alam mo na ang Diyos ang magbibigay ng protection sa iyo. So if we know that our God is good to us, it will bring you confidence because you know whatever the situation is, whatever the circumstances na nangyayari sa ating kapaligiran na ayaw natin, still God has a good plan for us. Tuloy natin yun. There are plans for peace and not disaster. Yung para bang ang hirap unawain kung minsan nandoon ka sa isang magulong sitwasyon, ipinahintulot ng Diyos na makarating ka doon, ipinahintulot ng Diyos na yung isa sa mga anak mo ay makaranas ng hindi maganda, probably out of rebellion. Pero ang sabi, not disaster. Parang kung minsan ang hirap po yan i-comprehend sa atin ng mind. Alam niyo kung bakit nagiging mahirap i-comprehend yan sa mind? Kasi tinitingnan natin yung present circumstances. Pero ang gusto ko na inyong maunawaan, God works in circumstances now to make it better for our future. At saka kung minsan, kung bakit ipinahintulot ng Diyos ang isang hindi magandang circumstansya na maranasan mo ngayon para pagka nagkaroon ka ng anak, maituro mo yun sa kanila at hindi na nila yun uulitin. So sa makatuwid, ikaw na nanay, ikaw na tatay na nakakaranas ng isang sitwasyon, kung 5 anak mo ngayon ang mabigyan mo ng guidance. Huwag niyong gawin ito kasi makakasira yan sa iyo. Kaya kung ipinahintulot man yan sa iyo ng Diyos, it is always for a good plan ahead of you. Maari kung 5 anak mo, kaya nakaranas ka ngayon ng ganon. Gusto ng Diyos iligtas yung anak mo sa naranasan mo sa ngayon. Kaya ipinaranas yan sa iyo ng Diyos para sabihin mo doon sa mga anak mo, sa mga kapatid mo, sa mga kakilala mo, don't do it, I was there. Kaya po pala ipinahintulot yun ng Diyos para iligtas sila. Isa ang nakaranas, marami ang nakinabang. Kaya wag tayong mag-isip na pagka nandoon tayo, hindi tayo mahal ng ating Diyos. No. Hindi ganoon ang ating Diyos. Kung ipinahintulot man niya yan ngayon sa'yo, God wants to use your testimony to be a blessing to others. Kaya yung mga nakaranas ng mga matitindi ng mga pagsubok, alam niyo kung bakit ang Kristiyano ay nagkakaroon ng kwento? Hinarap ang problema, hindi inayawan Ang Kristiyano na umaayaw sa problema, ang Kristiyano na takot na humarap sa buhay, yun ang Kristiyano na walang kwento. Wala siyang patotoo, walang kwento ang kanyang buhay. Pero yung mga Kristiyano na sa kabila ng kahirapan, nagpatuloy ang Kristiyano na yan, yun yung Kristiyano na mayroong kwento ang buhay. Kaya wag tayong basta umayaw sa mga nahirapan. Well, hindi ko sinasabi dito na kaya nangyari sa iyo yan kasi you keep on living in a sinful sin or in disobedience. Hindi yun ang tinutukoy ko. Naranasan mo yan. You know, you've been praying to God to help me to overcome it. Na kung mayroon ka man dapat na ayusin, tulungan ka ng Diyos para ma-correct yun. But still, you are in that situation. Just hang on. Just wait for what God will do. Meron pa tayong titingnan. Isaiah chapter 43, verses 1 to 2. Ito, but now, O Israel, the Lord who created you says, do not be afraid. Ito, bakit For I have ransomed you. Okay. Para maintindihan natin yung word na ransom, sa ibang translation, ang ginamit dyan ay redeem. Na ang ibig sabihin niyan, to pay to get back, or it is a payment made to a person in prison or slavery so that he can be free. Okay, ito yung scenario dyan. Kung bakit ginamit ito ng Diyos yung I have ransomed you. Yung mga tao na yan ay nandoon sa bansang Egypt noon. At kahit gustuhin man nila na umalis doon, wala silang magagawa. So therefore, someone must set them free. At sino yun? Diyos ang gumawa ng paraan para maligtas tayo. Alam nyo, pag in-apply natin yan sa salvation,
Wala akong makaligtas sa atin sa imprisonment of sin. Wala. And God needs to do something to buy us back. Si Jesus ang nagbayad hunan. Okay, tuloy natin. I have called you by name. Tingnan niyo kung bakit tayo binigyan ng pangalan ng Diyos. Sabi diyan, you are mine. So ang lahat ng mga mananampalataya, binigyan ng pangalan ng Diyos. At ang pangalan na yan, in general, you are mine. At dahil ikaw ay anak ng Diyos, ito ang reason kung bakit hindi ka dapat na matakot. Ang anak ng Diyos, when you go through the deep waters and great trouble, I will be with you. Dahil anak ka ng Diyos, tiyak mararanasan mo yan. You could be, ito po, yung deep waters dyan, it is a figurative word ng mga Hebreo na ang meaning ho niyan, they are in great trouble or they are in danger. Yun, figurative word na ginagamit nila yon. Yung deep waters. Pero bakit hindi ka dapat na matakot? Okay, tingnan ho niyo, deep waters. Maaring iyan ho ay tahimik. Kaso lang, dahil malalim ho yan, so may tendency na babagsak ka pa rin. Okay, ano ang kasunod na ginamit ho doon? Sabi, when you go through deep waters and great trouble, I will be with you. When you go through rivers, na ang meaning yun, stream. Ito, malalim na, tinutulak ka pa ng current. Sometimes that happens to our life. Hindi lang nasa malalim na sitwasyon, malalim ang problema mo, itinutulak ka pa niyan, inilalayo ka pa niyan sa Diyos. Ng sitwasyon na yan. Okay, tuloy tayo. Ang sabi ng Panginoon, you will not drown. When you walk through the fire of oppression, you will not be burned up. The flames will not consume you. Kung mayroong mga ganitong pangako ang Diyos doon sa mananampalataya sa Kanya, that all of this signifies troubles, problems, difficulties, worries. Kung may ganitong klaseng pangako ang Diyos sa atin, tayo po ang may problema pag hindi ho natin ito pananampalatayanan. Kasi ang sabi kanina, magtatagumpay tayo laban sa sanlibutan sa pamamagitan ng ating pananampalataya. So the only way to overcome fear is to have faith in God. Now, punta ho tayo sa pangatlo. Yung una nating tininan kanina, reason why fear entered the human heart. Yung pangalawa ho, why not fear in spite of fearful situation? At ito yung pangatlo ho. How can we prevail over fear? Gusto ko na maintindihan nating lahat na narito na hindi kasi nangangahulugan na pagka nagtagumpay ka, may napagtagumpayan ka ngayong fear, hindi ka na matatakot bukas. Hindi ho yun gano'n ang ibig sabihin. Kaya kung mapapansin nun ninyo, mayroon ho nagsabi na ang fear not, sinabi daw sa Bible, almost 365 days. At mababasa ho yan mula Genesis hanggang Revelation. So in short ho, hanggat ang tao ay nabubuhay, siya ay pagsasabihan ng Diyos na fear not. Because God knows there's always a tendency for the human heart to fear. So nandoon na tayo sa part na hindi nangangahulugan na dahil nagtagumpay ka na sa isang area na kinakatakutan mo noon, pag naulit ho yun, ay okay ka pa rin. Okay, tingnan ho natin ito ngayon sa buhay ni David. Si David alam natin na siya ang pumatay kay Goliath. Siya ang pumatay kay Goliath. At si Goliath ay kinakatakutan ni Saul. Pero alam niyo ba na dumating sa buhay ni David na natakot siya kay Saul? Na yun si Saul ay takot doon sa pinatay niya? Okay. Punta ho tayo sa 1 Samuel chapter 21, verse 10. Tingnan nyo this was after David killed Goliath. At walang ibang humarap kay Goliath kasi takot lahat. Pero in this situation, tingnan ho ninyo, and David rose and fled that day from Saul. Natakot kay Saul, o si Saul takot doon sa pinatay niya na higante.
So it does not mean to say na dahil sa tayo ay nagtagumpay noon, o hindi tayo natakot noon, ay hindi na talaga tayo tatablan ng takot. Mayroon pang isang verse dyan, yung 1 Samuel chapter 30, verse 6. 1 Samuel chapter 30, verse 6. Tingnan nyo ito, doon naman ito sa kanyang mga tauhan. Ang sabi ko kasi ng Diyos kay Saul, patayin ang mga Amilisita. So nilusobo ito ni David. Ang problema nagkaroon siya ng misunderstanding kay Saul. Nagkaroon sila ng kaguluhan din ni Saul. So imbes na harapin ni David yung mga Amalekites, sila ngayon ni Saul ang naglalaban. Tropa niya at saka tropa ni Saul. So sinamantala yun ng mga Amalekita na yung kanyahong himpilan ni David ay kanilang salakayin. So ito, yung case na to, bumalik si David. Pinuntahan nila ngayon yung kanilang lugar. Okay. David was now in serious trouble because his men were very, tingnan niyo, bitter about losing their wives and children. Ito, nagalit sa kanya kasi nga naman, pwede siyang sisihin. Sinisisi niya siya in reality nung kanyang mga kasamahan na dahil sa iyo, kaya nawala ang aming asawa. Yun kasi ang akala nila eh. So ito ngayon, tingnan niyo, in serious trouble kasi kasamahan mismo eh. Pwede yung asawa niyo ito, takot kayo. Pwede ito, anak nyo, takot kayo. Pwede ito, kaibigan nyo, takot kayo. Pwede ito na yung mga kasamahan nyo dati sa trabaho, natatakot kayo. Maaring ganun ito. But, here's the difference. But David found strength in the Lord his God. Alam nyo, pag tinignan natin yung Bible, iisa lang naman talaga ang general antidote, common antidote in fear. Pag natakot ka, ang ituturo sa iyo ng Bible, walang iba. Balik ka kay Lord, tawag ka kay Lord, hingi ka ng tulong sa Diyos. Iyon lang naman paikot-ikot lang yun eh. Pag tinignan natin ang Bible, pag nakadama ka ng takot o pangamba, pag sinik mo ang Bible, kung ano ang ituturo sa iyo para ma-overcome mo yan, para mag-prevail ka sa takot at pangamba, ang sasabihin sa iyo, balik ka sa Diyos. Muling ibaling mo yung paningin sa Diyos. Alam niyo, brethren, wala akong ibang ituturo sa atin ng Bible pag tayo ay nakakadama ng takot, except to turn to Jesus. Turn to Jesus. Alam niyo, pag ikaw ay hirap na sa buhay, parang wala ka ng lakas, hindi mo na alam kung ano ang dapat na gagawin mo, doon sa difficulty na naranasan mo, doon sa sakit at karamdaman na naranasan mo, doon sa problema mo sa anak mo, use it as a time to find strength from God, to get strength from God. Psalms 34 verse 10. Hinanap ko ang Panginoon at ako'y kanyang sinagot. Tingnan yung word At ako'y kanyang sinagot at iniligtas niya ako sa lahat. Oh, praise God. May takot ka sa future mo? Takot ka sa asawa mo? Takot ka sa sakit at karamdaman? Ang sabi dyan, iniligtas niya ako sa lahat ng aking mga takot. Alam niyo kung minsan, bakit nananatili yung takot natin? Hindi tayo pumupunta doon sa may hawak ng solusyon sa takot. Ang pinupuntahan natin, probably yung tao, kalakip na yung sarili mo, believe ka pa rin sa sarili mo hanggang ngayon. Hirap na nga, pero believe ka pa rin sa sarili mo. Hirap ka na nga, pero ayaw mo pa rin lumapit sa Diyos. But the Bible simply says, for you to get away from trouble, we need to call upon God. At ito ang kinaganda dyan. Alam nyo, kung maghanap ka ng tao, pupuntahan mo pa sa ganon, mamamasahe ka pa. Pag hinanap mo ang Panginoon, right there beside you, you could call on God. Nasa banig ka ng karamdaman, pag wala kang telephone, walang tutulong sa'yo, wala kang maasahang tulong. Pero kahit nasa banig ka ng karamdaman, kahit wala ka, pag tumawag ka sa Panginoon, tiyak masusumpungan mo siya. That's how good our God is. Alam niyo, pag tiningnan mo talaga natin itong ating tinitingnan,
Kung mayroon na tayong pananampalataya, kahit may pandemic, life is easy. Ayaw lang kasi natin sundin ang principle ng Bible kaya humihirap Okay. Psalms 56 verse 3. Psalms 56 verse 3. Kapag ako'y natatakot, o aking Diyos na dakila, sa iyo ko ilalagak. Sa iyo ko ilalagak pag-asa ko. Sa iyo ko ilalagak ang tiwala ko. Kapag ako'y natatakot. Dear brethren, kaya nang sinabi ko sa inyo kanina, isa lang ang major solution na sasabihin sa atin ng Bible pag tayo ay nakakaranas ng takot. Whatever is it, whatever problems, whatever difficulties, turn to Jesus. Come to God. Put your trust in God. Have faith in God. Humble yourself before God. Call on Jesus. Yun lang naman talaga Wala akong ibang pwedeng sabihin sa inyo para makatulong sa inyo in case na mayroon kayong mga worries, mayroong mga difficulties, mayroon ng fear. At ako mismo sa sarili ko, wala na rin akong ibang alam except what the Bible says, na kapag ako'y natatakot o aking Diyos na dakila, sa iyo ko ilalagak pag-asa ko at tiwala. Dear brethren, wala pa akong narinig na isang tao na taos puso na lumapit sa Diyos na hindi pinansin ng Diyos. Even the worst of sinners, once he humbles himself before God, 100% sure he will get the attention of God. At kung ikaw ay anak na ng Diyos na nahihirapan at kita ho yan ng Diyos, wala akong nakitang dahilan kung bakit ipipikit ng Diyos ang kanyang paningin sa sitwasyon mo na hindi maganda sa ngayon. If God could see faith in you, hindi maari na yung kanyang kamay ay mananatiling tikom. If God see faith in you, hindi maari na hindi mo maranasan, by His stripes, I am healed. Pagka may pananampalataya ka sa puso mo, hindi maari na ang magulo mong tahanan ay hindi kikilos ang Diyos diyan if God see faith in you. Kung hindi mo pa yun nagagawa, that's the best thing to do right now. Ask God, increase my faith. Ask God, forgive me for neglecting. Yung parabang sa hindi pagpansin sa kanyang salita nun. Alam niyo kung kayo ay matagal ng mananampalataya, dahil wala naman kayong ibang naririnig dito, kundi principles ng Bible, alam niyo kung noon pa lamang, pinakinggan nyo na yan, hindi na lumala ang problema. Kasi itong sinasabi ko sa inyo, mula pa noon, naririnig na natin ito sa mga pastors na nag-share dito. So ang sinasabi ko po sa inyo, wag na ho nating antayin yung sitwasyon na sirang-sira na ang buhay natin bago tayo gumawa ng isang action. Now is the time to come to God. And I assure you, if you will come to God in faith and with humility, God, two-handed, will embrace you. Sa lahat ng mga narito, na mayroong hindi nakakaranas ng hindi maganda sa kanyang personal na pamumuhay, I will pray for you. Kung ang trouble mo ay ang anak mo, ask it from God that God will intervene on your behalf. Kung ang problema mo ay yung trabaho, yung negosyo mo, ask God to intervene on your behalf. Kung ang problema mo ay sakit at karamdaman, ask God to intervene in your behalf. And as you call upon God, be sure to exercise your faith before Him. I will pray for you. Anyayahan ko ang lahat na tumayo bilang tanda ng atin pong pagpapakumbaba sa ating Diyos. Sabi sa Bible, thanks be to God who gives us the victory through Jesus. Thanks God who gives healing through Jesus. Thanks God who will give you wisdom to overcome trials, problems, and difficulties through Jesus. Father,
Mula pa nang kami magkamalay sa sanlibutan na to, mula nang kami kumilala sa iyo bilang sariling Panginoon at tagapagligtas ng amin ng mga buhay, ang narinig namin, Ama, patungkol sa iyo, mapagpatawad ka, nagliligtas ka, nagpapagaling ka, tumutulong ka sa mga nangangailangan, hinahanap mo ang mga nawawala, pinatatatag mo ang mga nanghihina ang kalooban, binibigyan mo ng direction, Lord, yung nawawala ng pag-asa sa buhay, Ama. Father, these things you did in the past, and there's no reason, Lord, why these things that we hear that you did in the past, these things that we read you did in the past, Lord, there's no reason why today who believes, who trust and commit our lives unto you, ay hindi makakaranas, Lord God Almighty, ng salvation of our families, ng healing of our loved ones, our Father, ng provision sa amin ng mga pangangailangan, ng direction in you, Father, kung mayroon man pong naguguluhan. Father, in Jesus' name, I lift up your people, Lord, even those that hears this message, my dear God. Work in their behalf, my dear God. Prove to them, my Father, that truly you are a loving God, that truly you are a forgiving God, that truly you are the God that heals, my God, that truly you are the God that does miracles up to now, my Father. You never changes, my God. If you loved the unlovable before, you will do the same up to now, my Father. If you healed those that are sick before, if you raised the dead before, Lord, because simply you are the God that never changes, there's no reason, my Father, why you will not and you could not do it, our Father. Oh, dear Lord God Almighty, raise up, Lord God Almighty, faith in the heart of your people today. And right now, in Jesus' name, if there is any fear in the heart of anyone who is here, that I rebuke in Jesus' name. Fear in every mind, in every heart. Get out! Lumayas ka. Hindi ikaw ang kailangan namin. What we want in our heart to dwell is the Spirit of God, of love, who will give us boldness, who will help us to love people, who will help us to have a sound mind, who will give us understanding, our Father, on exactly doing the things that will give glory and honor unto you, my Father. Lord, hindi ko alam, Lord, kung ano ang kalagayan ng mga narito sa ngayon, maging yung mga nakikinig, my dear Father. Pero alam ko, Lord, ang magagawa mo, hindi limitado sa loob ng church nito. Mapapagaling mo, Lord, yung mga nakikinig. Lord, matutulungan mo sila sa kanilang mga problema. Maayos mo, Lord, ang mga sigalot, ang mga kagaluhan sa loob ng kanilang tahanan, my dear Father. I pray, God, oh, let faith arise to everyone, Lord, who is a part of this worship service, my Father. And Lord, salamat po, Lord, sa mga mabubuti, magagandang bagay na ipaparanas mo pa sa lahat ng mga narito, my dear God. Thank you for your goodness. Bless your people. Itaso natin ang ating mga kamay at tanggapin ninyo ang mga pagpapalang ito mula sa ating Panginoon. Oh God, our Father, His Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit will bless you and keep you. The Lord will make His face to shine upon you and be gracious to you. And the Lord will turn His face towards you and give you peace. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. Let the peace of God that surpasses all understanding guard your heart. Walk in faith. It will give glory to God. In Jesus' name. Amen.